Sige mga tao, may feel-good na video ako para sa inyo. At siguradong sigurado akong magugustuhan nyo ito. Gaya ng pagkagusto ko rito. Sino ba naman ang ayaw makakita ng mga iyaking crybaby? Lalo na kung sila'y mga woke na kaliwang baliw. Gustong gusto ko to. At sigurado akong magugustuhan nyo rin. Dahil may compilation ako ng mga kaliwang nagkakalat. Okay? Nagkakalat. Sino bang ayaw sa magandang kalat ng mga kaliwa? Panoorin mo ang video hanggang dulo, sigurado magugustuhan mo. Kung hindi, thumbs down na lang. Bigyan mo ako ng thumbs down. Tignan mo tong Australiano. Woke, kaliwa. Nagpapakitang banal na baliw. Yung mga taong yon, Palayan ng Palestine, Lecce, Australia at Israel. Pabagsakin ang mga kolonya, mabuhay ang paglaban. Sana magkita-kita tayong lahat soon. Mamatama. nakatira sila sa sarili nilang mundo. Kailangan lang natin silang iwan sa mga bansang pinagsisilbihan nila. Pero iba ng kaunti ang Israel, okay? Ganito nagsimula ito. Tumahimik ka. Pumasok ka na. Palayain ang Palestina! Tumahimik ka at kunin mo yan. Pumasok ka na. Si Ben-Gvir ito. Di ako fan niya. Pero alam mo ba? Hindi ito magandang hakbang para sa Israel. Dahil hindi Amerika ang Israel. Sa paggawa nito, maraming tao sa kanluran ang maaway mo. Ako mismo ay natutuwa dito. Huwag mo akong maintindihan ng mali. At sigurado akong magugustuhan din ito ng ating mga manonood. Sa totoo lang, alam mo ba? Siguro dapat nating itigil ang pagiging apologetic. Ito rin ang dahilan kaya alam kong maraming konserbatibo sa kanluran ay ayaw sa Israel. Tingnan niyo mga kaibigan, kailangan niyong maintindihan ito. Hindi ba ito rin ang gusto natin sa ating bansa? Hindi ba't gusto rin natin sa Australia, Amerika at Britanya na tratuhin ang mga tao tulad ng ginagawa ng Israel? Gusto ko yon. Gusto ko yon. Kung ayaw mo sa Australia, gusto mong sirain ang Australia? Gusto mong sirain ang paraan ng pamumuhay ng mga Australiano para bigyang daan ang mga barbaro mula pa noong ika-7 siglo? Gusto ko ng mga bagong batas. Gusto kitang ipakulong ng ilang panahon. Hindi lang dahil sa sinasabi mo, kundi kapag aktibo kang gumagawa para gibain ang konstitusyon ng Australia o Amerika o ang ating pamumuhay, dapat tayong kumilos. Dapat ibalik ang mga batas laban sa pagtataksil. Sumali ang mga taong ito sa flotilla papuntang Israel dahil gusto nilang makita ito. Galit siya sa Australia, pero pupunta pa rin siya doon gamit ang bisa ng pasaporteng Australiano. Dapat kansilahin natin ang mga passport na ito. Pasensya na. Galit ka sa Australia. Tingnan mo, may nakuha pa ako. Tingnan mo yan. Lahat sila ay lumulutang na parang. Ibinaba nila. Alam mo, ganito magdasal ang mga Muslim, di ba? Nakatungo ang ulo, nakataas ang puwit. Ang tao sa likod ang nagbabayad. Ganyan talaga, gusto mong mag-ipon para sa kanila. Tahimik silang lahat. Wala silang oras para sa iyo. Ang daming puwet niyan. Ang daming assist niyan. Ganyan talaga eh. Nanalo kayo. Ayan. Ang layunin dito ay ipakita na wala mga tao sa proseso. Gusto kong maaresto. May sumisigaw na baliw, mukhang puting liberal na babae. Pero umalis na siya. Huwag mong gayahin o sagutin ang sigaw nila. Pumasok ka dyan! Marami pa akong sasabihin. Marami pa. Tingnan mo itong susunod na kaliwete. Alisin na lang natin yung salitang retard. Baka mapahamak pa ako. Tingnan mo itong susunod na kaliweteng baliw. Si Abby Chatfield, marahil ang pinakabaliw na kaliwete ng Australia. Panoorin mo siya. Mayroon akong compilation ng buong kasaysayan niya. At ngayon, umiiyak siya. Parang, bakit ba ako kinainisan ng lahat? At ginagagawa niya yon dahil ang boyfriend niya na isa ring woke na simp. Hindi ko alam kung sino siya. Hindi ko rin siya masyadong kilala. Isa siyang singer, pero simp siya sa kanya. Nagtitwerk siya para sa kanya. Talagang sunod-sunuran siya sa kanya. At pumunta siya sa Amerika at kamakailan lang ay na-deport dahil sa mga siraulong girlfriend niya. Papanood ko sa iyo ang video ni Abby Chatfield. Ito siya, isang tunay na siraulo.
Maraming galit sa akin ng walang dahilan. Putang inang bakterya. Putang inang mga weirdo. Kaya kinamumuhian ka ng mga tao, Abby. At ang dahilan kung bakit punong-puno ng galit ang mga comment section laban sa akin ay walang saysay. Oo, oras na ng abersyon, oras na ng abersyon. Okay lang yan. Sa palagi ko, ginagawa niya yon para manginis. Hindi ako Kristiyano. At hindi rin malakas ang damdamin ko tungkol sa aborsyon. Pero hindi ko rin naman lubusang sinasalungat ang sinabi niya. Sa tingin ko, dapat may tagdang petsa kung hanggang kailan pwedeng magpa-aborsyon. At malinaw naman, hindi dapat magkaroon ng tagdang petsa kung ang isang tao ay nabuntis nang hindi niya ginusto. Ilabas mo yan. Hindi mo nalang iniisip kung bakit galit ang mga tao sa akin na parang walang dahilan, mga Amerikano. Sa panonood ng video na ito, malalaman ninyo kung bakit siya napunta roon at na-deport ang boyfriend niya. Kailan mo balak gawin yon? Bakit hindi pa itatapos? Hinimok niya ang mga Amerikano na patayin si Pangulong Trump. Yan ang ginagawa niya. Para siyang, bakit hindi niyo pa ginagawa? Ito rin ang mga taong nagdiwang sa pagkamatay ni Charlie Kirk. Gagawin ko na. Bakit hindi pa ito tapos? At kapag tinanong mo sila, bakit ayaw mo sa kanya, hindi nila masagot. Marami kang binanggit na dahilan? Mahal. Mga salitang talunan, talagang talunan ka, gago. Sa totoo lang, dahil ito sa mga artikulo na ganito, sino ba ang may pakialam? Sino ba ang may pakialam? Sino ba ang nagbibigay? Sino ba ang may pake? Sino ba ang may pake? Itong mga lalaking ito. Iyak na ako. Sobra na ito. Tarantadong tanga. Boyfriend niyan. Tingnan mo. Binabanatan nila ang mga Australiano makabayan dahil sinasabi nilang puno na ang bansa natin. Bumababa na ang kalidad ng buhay natin. Hindi na tumataas ang sahod natin. Hirap tayong pagkasyahin ang kita natin. Hindi na natin kayang tumanggap pa ng mas maraming migrante. 77% ng mga Australiano. Marami pa, may isa pang survey din. Maraming migrante, mga taong galing sa pamilyang migrante ang nagsasabi, hindi na, tama na yon. Sobra na. Hindi ako eksepsyon mga pare, hindi ako eksepsyon. Dahil hindi ako tapat sa konsepto ng migrasyon, tapat ako sa bansang ito. Hindi nila maintindihan, sira ulo sila. Tingnan mo siya at pakinggan ng boyfriend niya. Napakabobong, walang kwentang tao. May isang sasakyan na dumaan at may sumigaw ng mga homophobic na mura. Talunan ka talaga, gago ka. Kaya mong magmura, kaya mong murahin ang kahit sino. Puro homophobic na mura. Hindi ako ganun at di ko yan nire-rekomenda. Kasama ako sa henerasyon na pinaglaban ng pagkakapantay-pantay sa kasal. Kaya naman, ipinagmamalaki ko pa rin yon. Nananatili akong naniniwala ron. Wala tayong pakialam. Pero ngayon, parang sumusobra na itong LGBTQI+, LGBTQIA+ na bagay na to. Ayoko ng mga biological na lalaki na nagbibihis bilang transvestite na pumapasok sa locker room ng anak kong babae. Ayoko nun, at hindi lang ako. Maraming babae ang nagsasabi niyan, pero siya, hindi niya sasabihin. Talagang masasamang salita. Isa kang putong inang Nazi. Isa kang putong inang Nazi. Marami akong natutunan sa kanya. Lalaki siya. Puting inang pangit, talunan. Puting inang manyak. Mahinang puting inang talunan. Kaya ako umiiyak nung nanalo si Trump kasi alam ko lalakas ang loob ng mga ganitong lalaki sa kanilang kabaliwan. Sa kahinan, mag-isip ka ng mas magandang salita, mahal. Siguro kaya lumalakas ang loob ng mga misogynistic na lalaki dahil sa patriarkiya o galit nila sa babae. Gumamit ka ng tamang salita. Sira ulo. Araw-araw, iniisip kong siya ang pinakamatalino at isang napakagandang liwanag. Itigil mo na ang pagsisinungaling tungkol sa mga intensyon ko. At tuwing umaga na nagigising ako, parang, wow! Ang tanga-tanga mo talaga. Nakikipagtalik siya sa maliliit na ari at mga bobo ang utak. Mga tanga, wag na kayo magparami. Mamatay na lang kayo. Mamatay na lang kayo. Mamatay ka na lang. Hindi, itong mga incel ang nagsasabing, ako ay parang. Kaya ito ang gagawin ko. Alam mo ba kung ano ang magpaparespeto sa'yo ng mga tao? Baka gusto ka pa nilang i-hack kapag ginawa mo talaga ito. Sinasabihan lang talaga ang mga incel. Magpakamatay. Sa totoo lang, nakakahiya talaga ang pagiging incel. Kasi oo, lumalala na ang karahasan ng mga incel. Kailangan lang natin ng kaunting tradisyonalismo, mga pare. Nakakatanggap ka ng maraming luan mula sa mga tagahanga. Iyan si Abby Chetfield. Mayroon pa ako, mga pare. Siya, dalawa na yan na taga-Australia. Dalawang siraulong Aussie. Pero punong-puno ng ganyan sa Amerika.
Pakinggan mo itong woke na babae na todong iyak dahil galit siya kay Pangulong Trump. Tingnan mo ito. Kung galit ka rin, dito ka lang sa tabi ko. Galit ako sa kanya. Ayokong kamuhian ng mga tao. Pero kinamumuhian kita. Ibalik na natin ang mga mental asylum center, mga pare. Kailangan ng tulong ng mga taong ito. Sige, alam kong ginagawang nakakatawa. Kasi nakakatawa naman talaga. Nagluloko-lokohan sila, tulad ni Abby Chatfield na pinakita ko sa inyo dati. Nagsorry na siya ng ilang beses mula noon. Pero hindi ako naniniwala kang totoo yon. Pero kailangan ng tulong ng mga to, pare. Kailangan nating ipakita ang malasakit sa mga taong ito. Kung handa lang silang magbago. Kung handa silang unawain ang mangyayari. Kung patuloy silang magpapasaway, sasali sa mga flotila, at kakampi sa mga Islamistang gustong patayin tayong lahat. Gustong sirain ang ating mga bansa, at palitan ang ating paraan ng pamumuhay. Sabihin mo sa kanila na pagtatawanan lang natin sila. Pwede mo ba ako samahan dito? Kaya alam kong wala talagang kasama si ate sa kotse ngayon. Sa totoo lang, sobrang nag-iisa ako ngayon. Walang ibang tao dito. Ganun ba? Pero may mahalaga akong ginagawa. Nagre-record ako ng video. Gusto kong mapanood ito ng 10,000 daan-daang libong tao. Pero ganun din siya, parang tawag doon, farming, hate farming, sympathy farming. Yang ginagawa niya. Totoo ba talaga to? Ah, ganun ba? Anong nangyayari? Nasa kotse lang siya mag-isa at wala man lang siyang may dagdag. Ang sabi lang niya, umupo ka kasama ko. Ano? Lumabas ka nga. Humawak ka ng damo, darling. Itong video na to. Ganun kalaki ang galit ko sa kanya. Kung galit ako sa kanya. Sige, nakakadismaya talaga. Hindi man lang ako natuwa. Sana mas masaya ang susunod na video. Sige, mukhang kontrolado ng babaeng ito ang kanyang emosyon. Nag-makeup siya. Wala siyang tinitingnan, walang hikaw sa ilong. Wala ring kulay purple ang buhok. Sige, baka ito na. Baka ito na ang mas nakakaaliw. Kapag natapos na ito, wala na si Trump, balik na ang mga Democrats sa kapangyarihan at inaayos na natin ang lahat, dapat mawalan ng internet access ng 4 na taon ang mga MAGA na 3 beses bumuto kay Trump. Grabe. Na hindi sila pwedeng mag-post ng mga video o komento sa social media ng 4 na sunod-sunod na taon. Diyos ko. Tingnan mo ang mga neo-fascist na to ngayon. Sinasabi niya na kukunin niya ang karapatan ng mga tao na magsalita. Diyos ko. Para wala sa atin ang malantad sa kanilang mga kasinungalingan at maling impormasyon, habang binubuo natin muli ang kaguluhang sila ang may gawa. Ang buong mundo at Amerika ay magkakaroon ng 4 na taon na walang kalokohan nila online. Pwede ba tayong magkasundo dito? Ang tanga na to ay halatang hindi naiintindihan kung paano gumagana ang demokrasya. Wala ring alam tungkol sa malayang pananalita na napakahalaga sa US. Naisip ko na baka mas madali para sa atin sa Australia at UK na higpitan ng malayang pananalita ng mga Islamist at woke na sira ang ulo. Aminin na lang natin. Gusto nating lahat gawin yon. Oo, gusto nilang higpitan ng malayang pananalita natin. Gusto rin nating higpitan ng malayang pananalita nila. Pero buti na lang sa Amerika, may proteksyon sila sa konstitusyon. Tayo, dahil sa mga kaliwang politiko natin, wala tayong ganong probisyon. Ang mga kaliwang politiko ay nagsusulong ng mga batas sa hate speech para patahimikin ang katulad ko. Pero hindi naman ito epektibo. Wala pang kumakatok sa pinto ko. Nakakagulat. Anthony Albanese, gusto ko na ikaw ang personal na huli sa akin. Gusto kong maging martir para dito. Gusto kong mamatay para sa isang layunin. Hindi literal na mamatay, alam mo yon, kundi sa larangan ng politika. Pero hindi mo rin masasabi. Kaya nilang gawin ang kahit ano, pero hindi ako atras. Kaya kung tayong magka-chance, pwede nating baluktutin ang batas nila para hindi na makakasigaw ng Allahu Akbar ang mga Islamist. Hindi nila pwedeng sunugin ang bandila ng Australia o magsalita. Pipigilan natin ang nais nilang Sharia sa Australia.
Yan ang dapat nating gawin. Kaya natin yan, pero baka hindi dapat. Hindi natin alam ang magiging resulta kapag pinakialaman natin. Nagbibiro lang naman ako. Buti na lang, hindi ko na kailangan mag-decision dyan dahil lampas na yan sa otoridad ko. Sa Amerika kasi, ganun kalakas ang kapangyarihan nila. Walang makakagalaw dito. Pero itong Hook na baliw na babae, hindi niya gets yun. Ang sabi, kansilahin na lang internet ng lahat, akala gumagana. May pinakamagandang video ako para sa inyo ngayon, ang Ultimate FFO video. Panurin mo to. Nangyari ito ilang panahon nang nakalipas. Tingnan mo sila. Parang napanood ko na to mga 6 o 7 buwan na ang nakakaraan. Ang tanga ng mga taong to, alam na nga nakaharap sa kamera, nagsasalita pa rin ng ganyan. At iniisipan nilang makakalusot sila. Sige mga kaibigan, nais kong magsimula ng kilusan. Tingnan ninyo ito. Ang 45 anyos na babae ay nagsimula ng hangal na kilusan. Ganyan kapag wala kang anak. Walang atake sa mga babaeng hindi kayang magkaanak. Sige. Mga kaibigan, Kristiyano, sentrista, ateista, at liberal kong tagasunod. Kailangan nating pag-usapan ang mga bagay na ito ng maingat, okay? Nang hindi nasasaktan ang damdamin. Nasa isang panig lang tayong lahat. Tingnan mo ang babaeng ito. Ganito ang nangyayari. Ang pangalan niya ay Miss Mama. Miss Mama Des? Hindi ko alam. Siguro single mom siya. Ganyan ang nangyayari pag nasa 40 ka na. Wala kang alam. Nakagawa ka ng mga talagang maling desisyon sa buhay mo. At ngayon, nandito ka na sa puntong gusto mo maging maganda ang pakiramdam mo tungkol sa sarili mo. Gusto kong maramdaman na espesyal ako. Kaya gagawa ako ng bagong kilusan. O, sige. Tingnan natin si Nelson Mandela dito. Sana maganda ang kilusan pero sa tingin ko hindi. Magsimula ng bagong kilusan na tinatawag na si MAGA. Maga barilin ang maga. Maga barilin ang maga. Akala ng mga baliw na makakaliwa na kaya nila itong gawin sa kamera. MAGA. Dahil ang mga taong ganyan ay tumutugon sa takot. Anong problema ng mga to? At pananakot at agresyon, hindi lohika at empatya at ewan ko, katalinuhan. Hindi gumagana para sa kanila. Dito ang gumagana. Kaya kung lahat tayo ay kukuha ng ating mga baril at gagamitin ng ating karapatan sa ilalim ng 2nd amyenda, tama ba? At ang ating common sense sa puntong ito, hinihiling na ng administrasyong ito na tayo ay mag-alsa at maghimagsik. Pag may nakita kami MAGA na sombrero, pew! Ganun ang ginagawa natin. Ganyan ang buhay. Bakit sila duwag at laging inuudyok ang iba? Dahil alam nila na marami silang siraulo sa kanilang kilusan, tulad ng lalaking nagtangkang barilin si Pangulong Trump at nung dumaan ang bala sa kanyang tainga. Si Abby Chatfield na ipinakita ko kanina, tanong niya sa mga Amerikano, bakit hindi ninyo ginagawa? Dahil natatakot kayong makulong. Gusto niyo bang siraulo ang gumawa nun kasi duwag kayo? Palagi ko nang sinasabi to sa buong kasaysayan ng tao. Ang mga konserbatibo, mga taong lumalaban para sa kanilang pamilya, mga taong lumalaban para sa isang bagay na may kabuluhan, hindi para sa agenda ng mga globalista. Hindi na ako nakikita ang sarili ko bilang isang globalistang mamamayan, bilang isang mamamayan ng mundo. Sa totoo lang, ang kaliwang punong ministro natin na si Anthony Albanese ay kakagawa-aralan ng Global Citizen Award of the Year. Hindi na nila tinatago ang hangal nilang intensyon. Pero hindi ko naman ipaglalaban o mamamatay para sa Somalia. Dapat pantay-pantay tayong lahat. Dapat lahat ng kabataan dumadaan sa ganyang yugto. Pero hindi pa ako tapos. Lumalabas na, may ginawang survey kamakailan sa UK kung saan tinanong nila ang mga kaliwang liberal na tao. Lahat sila nagsabi, hindi kami mamamatay para sa UK. Ayaw nilang mamatay para sa UK. Pero gusto nilang papasukin lahat ng tao sa UK. Mga Somali, Sudanese, Sub-Saharan African, Bangladeshi, Pakistani, Indian at Syrian at Libyan. Gusto nilang papasukin lahat. Gusto nilang ibigay ang bansa pero ayaw ipaglaban. Hindi ganoon ang sistema. Pwedeng sumigaw at mag-ingay ang mga tao. Pero kung walang konkretong ipinaglalaban, mas mabuting lumaban kayo para sa tunay na dapat ipaglaban. Kung lalaban sila, matatalo sila. Kaya sa buong kasaysayan ng tao, ang mga tao na lumalaban para sa kanilang pamilya, ang mga tao na lumalaban para sa kanilang bansa, sila ang lumalaban. Sila ang handang mag-alay ng buhay. Sana hindi mangyari yon at hindi umabot sa ganoon dahil pansamantala lang ito. Kung titignan natin sa mas malawak na pananaw, pagbalik tanaw sa panahong ito sa kasaysayan, pagkatapos ng 2015,
Namamatay na talaga ang kilusan ng wokeism. Kaya sa pagbabalik tanaw sa 10 o 15 taon, masasabi nating kailangan yon para maitama at maituwid ang ating mga prioridad. Dahil kailangan mong may mawala sa'yo para maintindihan mo ang halaga nito. Iyan ang kailangan natin. Kailangan makita natin ang epekto kapag hindi pinapahalagahan ng lipunan o bansa. Ano ang mangyayari kung tatalikuran mo ang pambansang at tradisyonan na mga halaga? Hindi ko tinutukoy ang tradisyonal sa relihiyosong konteksto. Bagaman mahalaga rin ang papel ng relihiyon. Ang tinutukoy ko ay ang mga tradisyonal na halaga. Mga halagang likas na bilohikal. Kung hindi tayo mag-aanak, mabilis na matatapos ang sangkatauhan. Kung gusto mo o hindi ang sex, gusto mong malayang relasyon at ayaw ng responsibilidad, ayos lang. Walang ibang nilalang ang nag-iisip ng ganyan. Pero may pribilehiyo tayong gawin yon dahil mas mayaman na tayo kaysa dati. Kaya ayaw mag-aanak ng karamihan sa babae. Sige lang. Pero ayan mo akong sabihin sa'yo, magkakaroon niya ng epekto. Magkakaroon niya ng konsekwensya sa sangkatauhan. Magkakaroon talaga yan ng konsekwensya. Siguro, kailangan talagang mangyari ang mga bagay na ito para maayos natin ang ating mga prioridad. Sige, pasensya na. Balib ang babaeng ito. Pew! Ganyan talaga tayo. Ganyan ang paraan. Iyan lang ang tanging paraan. Ibalik sila sa basement, takutin ulit sila para matakot silang maging racist, homophobic, at masama, mga walang kwenta. Dahil mas gugustuhin ko pa ang mangyari sa mga Amerikano kaysa sa mga taong MAGA. Karapat-dapat matakot at mangamba ang mga taong MAGA na maglakad sa kalsada dahil dapat nilang malaman na ang mga tunay na Amerikano ay papatayin sila. Gusto mo bang malaman ang nangyari sa kanya? Lahat ay bayani hanggang dumating ang FBI at kumatok. Napatunay nagkasala siya. Tingnan mo, malayang pananalita. Hindi ito naiintindihan ng iba. Kaya natutuwa ako na kahit ang Amerika ay ibang pananaw dito. Kaya si Sara Soto, isang babae na napatunay ang nagkasala sa pagbibigay ng mga banta sa TikTok, ay hinatulan ng 14 na buwan sa federal na kulungan. Wala na, wasak na. Gusto kong makita ang video niya na umiiyak at nagsasabi at humihingi ng tawad. Desiree Doreen Sigari, 41 taong gulang, sabi ko na sa'yo. Anong sabi ko sa'yo? Alam ko ang lahat. Inahatulan siya ng US District Judge na si Catherine Kimball Mizell. Wow, babae rin pala siya. Sana konserbatibo siya, hindi yung woke na magsasabing ayos lang yan. Hinatulan siya ng 14 na buwan sa federal na kulungan dahil sa pagpapadala ng bantang manakit sa ibang estado. Napatunay na nagkasala si Sigari ng isang federal na hurado noong Enero 13, 2026. Matagal na rin itong nangyari. Inanunsyo ito ni US Attorney Gregory W. Kihui. Ayon sa ebidensyang ipinakita sa paglilitis noong Agosto, 7 alam na natin kung ano ang nangyari. Mga kaibigan, hindi ko alam kung bakit. Walang kumatok sa pinto ni Abby Chatfield noon hinihikayat niya ang mga Amerikano na lumabas at patayin ang kasalukuyang presidente ng Estados Unidos. Alam ko kung bakit. Kasi malamang ang kaliwang gobyerno natin ay parang, magaling Abby, ituloy mo lang. Dapat maintindihan ng mga tao na hindi dapat gumamit ng politikal na karahasan. Dahil kapag umabot tayo doon, kahit sino pwedeng maging Rob Schreier. Sa kanya, nagsimula at nagtapos ang Rebolusyong Pranses nang pugutan siya ng gilotin. Kaya hindi natin dapat payagan ang politikal na karahasan. Wag na wag. Seryoso ako. Sinasabi ko ito bilang estratehiya. Hindi lang dahil sa usaping moral na hindi ito dapat katanggap-tanggap, kundi dahil sa tingin ko, magiging katanggap-tanggap din ito. Pabago-bago ang moralidad. Depende sa sitwasyon mo. Kaya hindi natin dapat hayaang umabot sa ganung sitwasyon. Kaya nga sinasabi ko, ang politikal na karahasan hindi natin dapat naisin na mangyari ito. Gaya ng hindi natin dapat naisin ang digmaang nuklear. Dahil lahat tayo talo. Walang panalo. Hindi dapat konsintihin ang karahasang pampulitika. Hindi naiintindihan ng mga kaliwa na kung umabot sa matinding sitwasyon at bumagsak ang bansa sa digmaang sibil, hindi silang mananalo sa marahas na laban. Hindi sila yon. Dahil ang mga kaliwa, wala naman silang pinaglalaban. Lahat ay pabor sa multikulturalismo hanggang sa masuntok sila sa mukha ng isang tao mula sa ibang kultura. Maraming nagsasabing welcome ang mga refugee. Pero kapag sila na ang nabiktima ng isang refugee, gaya ng nangyari na sa Europa,
Kaya marami roon ay sumusuporta na sa mga partidong matinding makakanan. Kaya wala silang ipinaglalaban. Kaya hindi rin sila mananalo sa politika. Alam nila na hindi sila mananalo sa politika. Alam nila kaya babaling sila sa karahasan. At mas malaking pagkakamali pa yon para sa kanila dahil siguradong matatalo sila. Iwasan natin ang karahasang politikal at magtiwala sa lakas ng ating mga argumento dahil malalakas ang mga ito.